Good morning, good afternoon, at good evening mga ka-nice one. Kumusta na po kayo? Topic natin ngayon, get authorized to run ads about social issues, elections, and politics. Ayan po ang step by step kung paano tayo ma-approve dyan. Baka one day, kapera din tayo dito. Anyway, ganyan. Dyan yun na makikita siya. Sa Facebook ng PC lang, hindi siya nakikita sa Android phone. Hindi ko pa na-check sa iPhone. Wala naman akong iPhone. Tsaka lang siya nakikita. Ayan. Yan. Click mo lang yan. May lalabas na another window. Yes. May lalabas yan. Yan. Click mo na Philippines na susunod. Philippines lang. May elections day siguro. Susunod. By election. Tapos na may election. Barangay naman ng susunod. Anyway, handa na natin i-setup to. Pero alam ko hindi pa to beta tester pa lang to ni Perry's Facebook. Yes, Philippines, check nyo. Yan. Okay, lalabas to sa baba. Next. Yan. You need to submit yung ID dito. Kailangan government ID. Pag wala, dalawang private ID kung ayaw. Yan yung pangalan mo. Ayan yung account mo. Get started. Click mo lang yan. Click yung blue button. Yes, sa akin idea, hindi ito magagamit sa mga barangay. Tingin ko pang ano to, pang pang president, ng senator, mga ganun. Dahil hindi pa siya napapanahon, kaya binibeta tester pa lang nila. Pero, ginawa ko na rin ng content para in the future, di ba? Kaya hindi magagamit ito sa iba. Kailangan kasi ito international sa Facebook. Ibig sabihin, voters, national voting dapat. Yun nga yung presidente at senate. Ganyan, sunod-sunod lang. Basahin nyo kung ano yung mga nandyan. Yes, yan. Okay yan. Yan. Pwede naman Tagalog. Meron dyan option sa Tagalog. Pwede nyo palitan ng English or Tagalog para maintindihan nyo kung ano yung mga disclaimer, kung whatever yan. Mahaba-habang video to, pero gagawin ko na lang maiksi para papayaw na lang. Aninda naman dito is ID. Kahit anong ID na government, kailangan mo yan para magka-check mo yung identity ng yung page na tunay ba. Yun lang naman ang importante rito. So, andyan yung mga driver's license, postal card, national ID, PhilHealth, mga ganun. Isa lang kailangan. I-upload mo sa kanya yon, tapos i-verify niya yan. Pag na-verify niya, meron sa baba yan disclaimer. Ayun ang susunod natin fourth na video. Yan. Nakapag-upload na ako, kaya verify na yung account ko para security na rin. Kasi ngayon pala ako mag-upload sa Facebook ng IDs. Ibig sabihin na credential ko ngayon pa lang. Yan. Na okay na siya. Na-upload ko na siya lahat. Tuloy-tuloy na yan. Get started. Yan, maghihintay. Hindi ito pasa yan. Basahin nga lang po ulit-ulit. Pwede yan. Pag-aralan nyo. Pero malay nyo, makatulong din sa page natin. Ito. For the future national voting. Pero hindi pa ngayon ito gagana. I think binibeta pa lang ito ng Facebook like I said before. Ayan, click mo lang yung sa baba. Tuloy-tuloy lang. Kung may time kayo mag-setup, setupin nyo na rin. Diba? Wala namang magagawa. Wala namang mawawala sa atin eh. Ayan, click lang. Tuloy-tuloy. Ayan, so authorize na sa akin. Disclaimer na lang hinihintay ko. Ayan pa yung sa next future natin video. So tingin ko mas okay naman to para bagong kitaan, maliban sa watcher, sa pagiging watcher mo o pagiging supporting mo. Pwede din naman supporta sa kandidato mo. Ayun yun, nandiyan yan lahat. So pipili ka ng mag-add sa'yo, pipili ka ng kandidato. Di ba mas maganda, sinisigaw mo, okay yun. Yan. Tuloy lang yan. Tapos, next. Help us to confirm your identity. Yan. Diyan ako magka-upload pictures. Gumamit din ako ng cellphone sa baba. Sa baba yung pinili ko kasi parang hindi na ako papalutaryo. Driver's license na lang. Yan. May options yan. Tuloy-tuloy lang. Hindi na kayo maliligaw dyan. Yan. Hanggang ma-verify kayo. Next lang. Dahil nga sa laptop, ayaw ko na magpa-picture. Kaya gumamit ako ng Facebook apps. Ano nga yung Android. Doon ko in-upload. Yung link doon, magpasa ng link doon sa notification nyo. Doon kayo mag-upload para mabilis mag-picture ng ID. Yan. Tuloy lang yan.
Tapos confirm ko na lang dyan. Tapos, yun na siya. Ayan. Confirm na lang yan. Mabilis lang. Wala naman problema basta may ID kayo. Maganda rin yung security na rin. Yes. Anyway, check my other videos para sa iba pang mga tips and tricks about mga red flag, red dashboard, kung ano-ano pa, hacking, phishing, kung mga dumalabas sa notification nyo dahil nga prone na kayo sa hacking at iba't iba na tao, naka-public na po yung account nyo, kaya ganyan. Opo. Ayan, kinonfirm ko rin yung cellphone number ko, mag-text doon, verify, two form verifications ang tawag dyan, para anytime na mag-hack sa akin, lumalabas sa Facebook ko yung mga unauthorized login, kumbaga, malalaman mo sa Facebook mo. Isa rin ito sa maganda sa mga features ng mga applications, kailangan two-time verifications. Ibig sabihin, pag may mag-hack, sa'yo, may magbubukas na account, magka-text muna sa'yo. Yan ang maganda dyan sa mga ibang apps. Kahit ibang apps, maganda tong feature na itong ganito. Hanggat nasa iyo ang SIM card, maganda. Safe ang account mo. Hindi ma-hack. At pwede ka rin mag-request ng password niyan. Pwede mo patanggalin sila dahil sa two-time verifications. Two-time Yan. Upload na ako. Yan, confirming identity. Tapos, okay na siya. So, kasi sa Facebook hindi pa ako nakapagawa ng ganun. Kaya gusto ko nang gawin itong lahat na. Ibig sabihin para sa sunod, alam ko na kasi nakaregister na naman yung SIM ko. Akin na yung number na to. So, anytime hindi na pwede magpalit-palit ng SIM. Kaya mas okay na to. Pina-register ko na rin sa Facebook. Ang ganda yan. Try na rin natin. Nandiyan na rin naman tayo. Diba? So mga yan, ingat kayo sa sobrang dami na ngayon at high. Lalo na yung mga hindi masyadong click na ng click, hindi masyadong nagbabasa. Basta kung may authorized, may lumalabas na pag kinilik yung notification sa sinasabi na hack account nyo, whatever, ganyan, shutdown nila. Nako, huwag kayong maniwala. Hindi totoo yan. Hindi nagka-shutdown ng Facebook. Ngayon, maliban na lang kung red flag kayo. Pero ibang notification yung Facebook talaga yon. Kaya payo ko sa inyo, huwag kayong maniniwala, huwag click ng click, mga clickbait ang tawag doon. Malabas kayo sa page site. Basta hiningan kayo ng request ng username at password sa flag sa landing page. Iba na po yun. Hacking site na po yun. So yan, kompleto na. Yan, tuloy-tuloy na. Okay, sa 8 minutes na tong video na to, pero ikakakat ko na lang iba para madalis na ako. Yan, gumamit ako ng Android para yan, yung notification ng app. Yan, okay na lahat. So, ganun kabilis lang po mga ka-nice one. Kaya, mag-verify na kayo kung gusto niyo mag-verify, dagdag security. Para na rin sa kay Meta na rin yan, para tunay na talaga yung account. Maganda rin yung pinag-hahawakan nyo. Isa sa magandang ways ni Facebook na two-time verifications para hindi kayo ma-hack. Isa rin yun. Para malaman nyo kung sino nagbubukas ng account nyo para mag-text sa inyo. Ayan po yung ads on politics and political issues na para dyan. Alam ko hindi pa to pero inilabas na nila. Pero hintayin natin. Nakamalay nyo, okay na to. Diba? Hindi medyo dagdag income din tayo rito. Salamat po mga ka-nice one. I cut this video na medyo mahaba na. Ayun lang gusto ko paalam sa inyo. Mag-register na kayo kung makikita nyo to. Diba? Kung nasa PC naman kayo o laptop, makikita nyo naman to. Wag lang talaga sa Android, hindi ko pa alam sa Android at saka sa Apple, sa iPhone. Pero pag nakita nyo, register na po. Sayang din. Legit po yan. Maghintay na lang tayo kung ano ba mga detalye para dito. This is my part 1 na lang po muna to dahil yung part 2, yung disclaimer naman medyo mahaba talaga. Okay po, ka-nice one. Thank you po. Ingat kayo.